umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating panambahan. Kung magbabalik tanong tayo, ang huling physical gathering na ay March ng first Saturday. So imagine na May na. So almost halos 2 buwan tayong nagkulong uli sa bahay dahil nga dumami ulit yung COVID. Maraming nangyari, no? Siguro sa inyo, pag sasabihin nga daw yung salitang kumusta ay malawak. At pag may tao kang kinakamusta, hindi ko lang sasabihin na okay lang. Kaming mga lalaki ganun, di okay lang. Pero malalim. Pwede mong sabihin na ano yung nararamdaman mo, ano yung mga binandaan mo, dahil nagkulong tayo sa bahay. At yung iba sa atin talagang siguro nagtatrabaho pero mas marami talagang bahay. So, salamat sa Panginoon dahil sa pagkakataong ito ay bumalik ulit tayo sa physical dahil ito yung normal na nakasanayan natin nung wala pong pandemic. Pero yun nga, bahagi na ng buhay natin yung pandemic. At malaking bagay daw na kapag may mga kapatiran ka na kinakamusta mo din. Dahil nga maraming anxiety na nai-stress yung tao sa panahon ngayon. So, buksan po natin sa panalangin itong ating gawain. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pagkakataong ito na sa bagong umaga, Panginoon, may pagkakataon po kami na makapagpuri, Panginoon, sa inyo, makapagpasalamat at maibahagi po namin, Panginoon, mga aming mga nararamdaman. At nawa, dalangin ko po itong gawain namin, Panginoon, kayo po ang manguna, Panginoon, sa amin at nawa maranasan, Panginoon, yung pag-ibig at presensya, Panginoon, sa umagang ito. At lahat po, Panginoon, ang tatayo dito sa harapan, kayo po, Panginoon, ang manguna sa kanila at maibahagi, Panginoon, ang inyong salita. Tuli, pinupuri kita at binabalik ka, Panginoon, ng papuri at salamat sa pangalan niyo namin, Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Sige po, ngayong umaga dahil dako po tayo sa pasasalamat. Kung meron pong gustong magpasalamat at makarinig ng testimony, welcome po ang mic para sa ating pasasalamat. Marinig. Meron po ba? Yun, dahil wala pa, ako muna. Sige po. Ako po nagbabalik ng papuri pasasalamat sa Panginoon. No? Itong ang mga lockdown, hindi rin ako nakaiwas sa anxiety. Noon nga, nung kinamusta ko si Biron, napakalaking bagay. Sabi ko, Biron, kamusta? Tapos nakapag-share siya sa akin, tapos kinamusta niya rin ako. So, in the end, medyo bagsak yung spiritual growth dahil nga sa lockdown. Minsan parang gusto mo na lang din mag-isa at gusto mo na lang din na lumayo or walang kumakausap. Pero hindi ko sinasabing nagkukulong ako sa kwarto. Pero ginagawa ko pa rin yung normal routine ko. Pero ganun yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha or dahil, pero kahit na ginagawa ko yung normal routine ko dahil ng pero nararamdaman ko yung ganun na bakit parang gusto kong mag-isa, gusto ko lang yung so yun, habang nararamdaman ko yun na hindi, pero sinasabi ko na tuloy pa rin yung buhay, patuloy na maglingkod sa Panginoon kahit na yun nga may mga struggle din minsan na nararanasan. Pero yun nga, sa pagkakataong to, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na kahit na may mga
pinagdaraanan ganon, na isasantabi yung ganon pagdating yung normal routine na tuloy ko pa rin yung ginagawa ko sa buhay dahil nga yung family, dapat ikaw yung mas magiging good example, magiging sa mga desisyon, at una, tumitingin din yung asawa mo sa'yo, kung paano ka tumayo as a father. So, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kahit na dumaan ako, may mga ganun akong iniisip, hindi pa rin nawawala. Usually, may bigat kasi feeling ko parang hindi din effective na leader. Kung papansinin nyo, naranasan ko yun. Sabi ko, may tinatanong akong ganun. Siguro, bumababa yung tingin ko sa sarili ko. So, bakit ko nararamdaman yun? Pero, hindi nga dapat dahil nga ikaw nga dapat yung tumatayo. Pero normal. Pero sabi ko, magpapakatatag ako, tatayo ako, at haharapin ko kung ano yung nasa harapin ko ngayon at magtitiwala ko sa Panginoon. At tulad nga po nung naranasan ko nung mga nagdaan lockdown, ay magpatuloy na magtiwala sa Panginoon kahit na may mga pagsubok tayong pinagdaraanan sa Kanya. Yun po yung binabalik ko ng papuri pasasalamat. Ang laging sinasabi sa akin ni Diyo kapag na panghihinaan ako ng loob. Maging totoo ka lang sa tao kung ano yung kaya mong gawin at kung ano ka sa harapan nila. Maging totoo ka. At lagi, yun yung laging sila encouragement sa akin ni Diyo. Kaya mo at maging totoo ka kung ano yung meron ka at gawin mo kung ano yung napakaganda na ano man yung inaano natin ngayon, magpatuloy tayo sa Panginoon. Yun po. Sige po, ayun po yung pasasalamat ko sa Panginoon na pagpupuhay ito. Kayo po. Nagpapasalamat po ko sa Kanya sa araw-araw na kalakasan, doon nakakapangina talaga sa bayan. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kahapon kasi nag-birthday yung asawa ko. Yun, salamat sa buhay niya na talagang nag-i-encourage din sa akin, nagiging encouragement siya sa akin sa pagsasama namin. Yun, yung nakikita ko sa kanya kahit na rin kasi siya, hindi siya ma-socialize eh. Siya eh, tawag dito, mahilig siyang mag-solo. Yun. Pero nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit na ganun siya, parang nakikita ko na ang tatag niya. Tapos kahit na hindi siya nakikipag-socialize, sobrang, yun, parang, yun nga, nasi-share niya naman sa akin na talagang si Lord lang talaga yung nakakausap niya. Kaya parang mas okay daw siya na mag-isa. Yun, tapos nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, nung mga nakaraang buwan, nagdaan ako sa parang, depression, gano'n. Siguro adulting stage kasi, syempre iniisip ko na nandun na yung iniisip ko na yung future, talagang paano makakapag-ipon ng parang hindi na ako nasasapatan sa trabaho ko, tas sa ngayon, parang ang dami mo nang iniisip yung future mo, ganun siguro talaga pag nasa stage ko na. Yun, tas syempre bagong kasal. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi habang dumadaan ako doon, talagang ang hirap pala kasi may times na parang hindi ka nakakatulog ng maayos, parang ang dami mong iniisip. Tapos yun, nagpipray lang ako kay Lord kasi parang kahit nagpipray ka pala sa Panginoon, hindi pala talaga nasasabi na nagtitiwala ka sa Kanya ng buong buo. Parang kasing na-experience ko na hindi pa rin pala ako nagtitiwala sa Panginoon. Parang nagtitiwala pa rin pala ako sa kakayanan ko. Kaya siguro parang sobrang siguro nagdadoubt pa rin ako sa Kanya kasi nga hindi mo rin kasi talaga maramdaman. Minsan talaga, hindi talaga natin maramdaman kahit na sabihin natin na nakikipag-communicate tayo sa Lord.
nagdo-double ako, di ba pa nag-ano rin ako, nag-online selling. Tapos, biglang tumumal po yung negosyo ko. Kaya parang, mas lalo akong na-depress. Ewan ko ba't ganun ako, siguro kasi iniisip ko na yung future, ganyan, na makapag-ipon, ganyan. Ang hirap pala sa adulting stage na ganito. Kaya siguro marami ding nade-depress na mga adult. Yan, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may napanood ako na testimony, yun si Rica Paralejo, napanood ko yung testimony niya. Na siya kasi di ba binitawan niya yung career niya, hindi na siya nag-aartista. Yun, parang hindi niya binitawan yung career niya dahil gusto niyang parang hindi niya binitawan yun kasi natotoxican na siya, kundi parang kasi sa buong buhay niya daw nagtatrabaho siya para sa pamilya niya, para makapag-provide. Yun, binitawan niya yun para kasi parang hinahanap niya yung sarili niya, kung parang kasing may kulang kahit daw nasa kanya na lahat, pero parang may kulang pa rin. Yun, binitawan niya lahat yun. Siyempre mahirap sa kanya yun na binitawan niya yun kasi siyempre hindi na siya makapag-provide sa pamilya niya. Pero nagtiwala siya sa Panginoon na si Lord yung bahala. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi narinig ko yung testimony niya kasi sabi niya na mas masarap talagang mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Kahit na mawala sa'yo lahat, bitawan mo yung hindi nagpapasaya sa'yo. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi narinig ko yun na hindi naman talaga importante yung mga bagay dito sa mundo. Parang, huwag ka masyadong mag-alala. Mabuhay ka sa biyaya ng Panginoon. Mas kasi, parang hindi maganda na nag-iisip tayo ng isip para sa kinabukasan, sa future natin. Na nagsasuffer na yung pag-i-enjoy natin. Sa araw-araw na buhay natin, hindi na natin na-enjoy yung grasya ng Panginoon. Hindi na natin nakikita yung mga maliliit na blessing niya. Kasi parang nakikita ko sa sarili ko, ay hindi na pala ako nakakontento sa blessing ng Panginoon sa akin. Sobrang na-bless ako dun sa narinig ko na yun. At alam ko na sa Lord galing yung mga word na narinig ko. Kasi nabuksan yung isip ko na bakit ba ako nag-aaksaya ng oras? Hindi naman, kasi ganun pala talaga pag anak ng Diyos. Dapat hindi tayo masyadong nagpo-focus sa mga bagay-bagay na talagang magpapalayo sa atin sa Kanya kasi syempre mabibisi na tayo sa kakaisip hanggang sa hindi na tayo makatulog kung ano bang mangyayari sa atin. Yun talaga napakaganda yung natutunan ko sa buong quarantine na pinarealize sa akin ng Lord na hindi mo kailangan mag-alala kasi siya yung bahala sa bukas mo. Yun, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa bagay na yun. Binabalik kay Baba. Salamat sa Kanya. Yun, dahil yung pasasalamat ko ay talagang lubos-lubos talaga dahil sa loob ng may isang taon na nagkaroon tayo ng ganitong pandemya ay talagang hindi ako nagkaroon ng kahit anong sintomas. So yun, napakalaking pasasalamat na yun sa aking pamilya, sa aking mga anak na talagang nagkaroon sila at tanungan na si Diner na mga nakarang linggo talagang nagkasakit siya, sumakit ang ulo na ilang araw, inuubo, sinisipon. May kita mo talaga sintomas na yun nangihina, nawalan ng panlasa, nawalan ng pangamoy. So, dahil kumpiyansa ko, sabi ko, hindi kayo magkakaroon ng COVID. At talagang sila rin mismo ayaw magpa-check up sa doktor. Kasi oras na nagpa-check up sila sa doktor, talagang COVID na yun sabi ng doktor COVID na. So, ayun, hanggang sa ginawa nila, nag-steam, nag-gargle, uminom ng gamot. Awa ng Diyos po, salamat kasi kumalik si Dinel. After ni Dinel naman si Jenny ulit. So, bakit grabe sakit ng ulo niya, nahihilo, akap din na lalamunan. Nawala rin siya ng pang-amoy, ng panlasa, hindi makakain. So, ayaw talaga nila magpa-doktor. Ayun yung proseso, yun lang yung steam, ginagawa. Kasi yun naman lagi ang napapanood namin sa Facebook. Naturo nila sa doktor. So, yung gamot, steam. So, salamat sa Panginoon kasi talagang gumaling sila. So, kasi pag may gano'n na nangyayari sa pamilya ko, talagang
inaano ko na yun sa Panginoon na nire-review ko na hindi yung COVID. So, salamat. Dahil ang mga apo ko, salamat kasi hindi rin sila nagkasakit. Sila lang tayong dalawa na yun nga, nakaranas ng ganun na gumaling. So, yun, salamat din sa kalakasan ko dahil sa araw-araw na trabaho ko talagang halos wala na akong pahinga. So, pag may ginagawa ko na kahit sa palengke, sa kateng tuhod ko, sabi ko, Lord, salamat. At kaya ko to. Kailangan kong talagang maging malakas. At hindi ako pwedeng makasakit kasi ako lang po talaga yung kumitilos sa araw-araw. May alaga pa ako. So yun, basta lagi ko sinasabi, kayang-kaya trabaho to. Kailangan maging malakas. So salamat sa Panginoon, sa iyo, sa kalakasan. Minsan dumarating din yung time na na-stress talaga ako. Minsan talagang nasabi ko talaga, kahit di lang naman ako nagsishare. Gusto ko nang bumitaw. Nasabi ko yun, ayaw ko na maging counsel. Gusto ko nang bumaba. Pasensya na po kasi talagang ako'y ganito lang talaga magsalita. Prangka. Yung hindi ako mahinahon magsalita. So sorry po sa inyo, ganito lang talaga ako. Pero alam mo yung mukhang salon ko talaga na tapat po ako sa Panginoon. So minsan nasabi ko talaga, ayaw ko na maging counsel. Pero naisip ko rin talaga, pag ako'y bumitaw, siyempre, isa rin po ako sa mga gawain, physically. Pero sasabi ko sa Panginoon, pag halimbawa ko bumitaw, ganun pa rin mananatili pa rin ako, maasahan pa rin ako sa lahat ng gawain, lalo na yung mga bagay na, na talagang hindi rin dahil busy rin lahat ng kapwa council. So, yun. Pero naisip ko, bakit ko ba kailangan gawin yun? Sabi ko, kaya ako nagpapatuloy pa rin. Pero naisip ko rin talaga po nun na gustong bumaba. Bitawan pa rin pati pagka-treasurer. So, sabi ko, sige, ko na, bigay ko na sa'yo lahat yung kapirahan. Sabi ko po yun sa kanya. So, yun, dahil minsan sa stress, parang problema na ako nakakaharap. Sa rin po sa aking asawa. Yun yung pahinaan ko sa aking asawa. So, yun. Pero salamat sa Panginoon kasi nananatili pa rin po ako. Kaya ako'y humihingi ng paumanhin sa inyo kung paano ko, kasi talagang ganito ako magsalita. Talaga ako mahinahon. Yung prangka, talaga nasa puso ko yung sinasabi ko. Kasi ayaw ko kasi mag-pretend. Ayaw ko mag-pretend sa Panginoon na kailangan kong maging mag-plastic o ano. Kung ano talaga yung ako po yun. So, humihingi rin pa ako sa inyo. Nakakaupat man ako kung ako'y nagsasalita. So, yun. Pero lahat ng po yun, nalalagpasan naman po yun. So, binabalik ko pa po rin sa salamat sa ating Buhay na Diyos. Sige, kung wala na, tumayo po tayo. Isarado po natin sa panalangin yung ating mga narinig na pasasalamat. Panalangin po tayo. Sige po. Panginoon, dakilang Diyos, salamat muli sa umagang ito, sa mga narinig, Panginoon namin na patotoo. Alam po namin yung isa't isa ay may kanya-kanya, Panginoon, na struggle at pagsubok na dinaanan itong mga nagdaan na lockdown. Ngunit salamat, Lord, dahil sa kabila, Panginoon, ng mga naranasan, Panginoon, na pagsubok, karamdaman, problema sa pamilya, naririto pa rin po, Panginoon, kami para magpatuloy, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil di niyo po kami naman binibigyan ng hindi po namin malalagpasan ng pagsubok na ibinigay niyo. Salamat, Lord, dahil kung wala kayo sa buhay namin, useless, Panginoon, yung mga ginagawa po namin sa araw-araw, dahil pwedeng yung nararamdaman namin pag nakagawa po kami ng kasalanan, Panginoon, sa inyo ay talagang ipinaparamdam niyo sa amin na mali kami, Lord, at dapat magkumbaba at patuloy na naharapin, Panginoon, kung ano man yung naranasan po namin na pagkakamali. Salamat, Lord, dahil kayo po, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, ng lakas sa amin upang magpatuloy sa buhay. Nawa itong papuri, pasasalamat na narinig namin magsilbi, Panginoon, itong encouragement, lakas ng loob na magpatuloy at patuloy na alagaan din
yung isa't isa at patatagin Panginoon yung aming mga kapatid na hindi po namin alam kung ano po yung nararanasan. At sa mga hindi naman nakaranas Panginoon ng anxiety, salamat Lord dahil patuloy niyo po Panginoon silang binibless, patuloy niyo po nararanasan yung katatagan ng loob. Nawa sa mga panahon na tong merong health crisis, nawa yung mga kapatid po namin ay patuloy niyo po Panginoon silang i-remind, paalalahanan na nandiyan po kayo at nagpapatuloy Panginoon na gumagabay Panginoon sa isa't isa. Muli, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Tinataas po kita muli at pinupuri sa tayong pangalan niyo lamang Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tumayo na po tayo. Babasahin ko po yung awit 9, verse 1 to verse 2. Ganito po yung sinasabi. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Natawagan ko na yung ating sangkita. Amen. Patuloy tayo na makipagdinig sa ating Panginoon sa pamagitan naman ng awitin. At tunay nga na ang mga pasasalamat na narinig natin ay nakaka-bless at hindi natin akalain na tinitingnan natin yung isang tao na ganito pero may pinagdadaanan din siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil laging nandoon yung katagumpayan, nandoon yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa na nagiging matatag tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. Sa umagang ito, hayaan natin yung puso natin na kausapin natin ng Diyos. Hayaan natin na yung Holy Spirit ay kumilos sa oras na ito. At huwag mong pigilan yung sarili mo na umawit ka sa Panginoon. Bigay mo yung best mo, yung boses mo.
ano yung pinagdadaanan namin. Pero kayo po ang Panginoon, nais namin kayong paborito. Sabahin, Panginoon, sa awit. Maraming pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon. Pero lahat ng ito, Panginoon, malalabas sa namin. Kasi mahal namin kayo, Panginoon. Alam namin kung gaano kadakila, Panginoon, yung pagkalang ito. Na ang lahat ng pagsubok, Panginoon, malalabas sa namin. Hindi ko na-accepted, Panginoon, sa lahat ng trials. Nagpapasalamat kami. Kasi may Kristo kami, Panginoon, sa puso. Masarap, Panginoon, ang pakiramdam na dumadaan kami sa pagsubok. Pero alam namin, kaya namin ang kasi, Panginoon, dahil sa ito. Ganun kami nagtitiwala sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Maraming realization, Panginoon, na ibinibigay niyo sa amin. Pinapa-unawat, Panginoon, sa amin, sa buhay namin. Paano mabuhay ng isang anak ninyo, Panginoon. Kung siya pinagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa mga pagpapala ninyo sa amin. Pag-ingat niyo, Panginoon, sa araw-araw. Sa inyo po namin ibinibigay ang aming mga panalangin, ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa ating munting pag-aapitan, pananambahan, pamagitan po ito. Salamat din po sa mga testimony na nadinig natin kanina. Kahapon po sa aming virtual fellowship ng ABCO North Metro Manila Pastors ay mayroong 3 pastor na nag-testimony din. At ang kanilang testimony, una ay tungkol sa COVID na confine sila sa kabanatuan, sila mag-asawa. At sa kabuuan, ang total bill nila ay 1.2 something kasi mag-asawa sila. At nagpapagaling pa rin yung asawang babae ngayon, although naka-uwi na. Pangalawang pastor ay na-COVID din, mag-asawa ko sila ulit. Taga-QC naman. Wala silang anak, walang mautusan, wala silang pera na cash. Pero kailangan lumabas si pastor para mag-video sa ATM. Pero along the way, yung hindi siyang magpulang dahil nga sa kanyang pakiramdam. Pero nakabait naman ako. So ganoon pa rin, walang nag-aasikaso pag sila lang mag-asawa. Pero may pinadala na pa rin ng Diyos na mga tao para mag-iwan ng pagkain sa pintuan at iba pang pamamaraan. Pangatlong pastor ay hindi siya related sa COVID pero nag-bleed siya. Pagka magpapacheck up siya, hindi siya tinatanggap. Malipas sa puno yung hospital, siya sabi sa kanya hindi naman yung COVID pero magpa-swab test ka muna. Pero dahil parang din ang swab test, siyempre si pastor ay kailangan din ng panggastos. Pero lahat ng yun ay sabihin himala ng Diyos. At marami pa sana gusto magsirat kahapon. Pero siyempre limit yung virtual session namin. So sa ABCO GC namin ay maraming mga prayer request puro COVID. At may mga paso na tayo na kinuha na rin ng Panginoon. At pagkakataong pamilya. Yung
limitado. Lalo na po yung pumasok yung variant niya na tinatawag, mas bumilis. Nabalita naman natin yun, alam naman natin. Talagang bumilis. So, yun po. Hindi tayo nag-iisa. Ako sa part ko naman, one time naramdaman ko rin na medyo may symptoms. Ginawa ko, nag-research ako at nakita ko na doon yung symptoms. yung sa lalamunan, yung mga ano. Kaya ginawa ko ay lalo na yung kasi ako yung frontline ako na. So ginawa ko, hindi rin ako nagpalata. Kalma lang. Minom ako ng vitamins, water, medyo umaga na tulog, at nag-bike, at basta yung mga practical ba na ano. Kasi sabi ko, sakto yun na nandun lahat. Gano'n sa cellphone ko nag-research ako. What are the symptoms of COVID? Uy, wow, akin to. Mga gano'n tipo. Disiplina din nga at tiwala talaga sa Panginoon. At yung mga practical na ginagawa ay ano din. Yun ay mga innovation naman din yun. Hindi naman siguro dahil yun. So, ang tema po natin, sige po, yung ano bang kinalaman ng yung ministeryo ng pagbibigay, yung paglilingkod sa pamagitan ng pagbibigay. Anong kinalaman ng paglilingkod nito, true giving, ito sa panahon ng ating kagipitan. Sige po. So, specific topic natin ay sa panahon ng kagipitan. So, yung mga narinig natin testimony, at saka yung mga ilang bagay na ikwento ko, at mga karanasan natin, ay ito po yung panahon ng kagipitan. Actually, kahit wala namang COVID-19 pandemic, may kagipitan pa rin naman. Merong crisis. Pero matindi lang yung ating laban na crisis na pinakaharap. So, sa panahon ng COVID-19, sa panahon ng kagipitan, ay ano ang pinalaman dito? Bakit pa rin ako maglilingkod sa Diyos? Maglilingkod ako sa Panginoon. At specifically, sa pagbibigay pa. Sa unang hari, Kabanatang 17, samahan po ninyo ko. Habang binabasa ko po ito, ay sundan ninyo ko at namnamin natin yung mensahe ng Diyos habang binabasa po natin. Sige po, sundan po ninyo ko. Unang hari, Kabanatang 17, sinugo ng Diyos si Propeta Elias. Si Elias ay isang propetang taga-Isbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Talatang 2. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman ay siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Pinapunta si Elias sa Sarepta, sa Talatang 8. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari mo bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig.
nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Talatang 12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong Diyos na buhay, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Talatang 13. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Binuhay ni Elias ang anak na biyuda, 17, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit mo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanunit sa taas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. At nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, inihinog ko pong muli ninyo buhayin ang batang ito. Tininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias, muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ipinalik sa kanyang ina at saka sinabi, narito ang anak mo, buhay na siya. Panghuli po, at sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ang isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po sa kayong sandali niyo po at nanalangin. Nagpapasalamat po kami ang Diyos muli sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo sa pamamagitan ng pananambahang ito. Bagamat limitado po uli ang aming bilang at yung aming mga kapatiran na hindi namin kasama sa pisikal na gawain ito. Marahil ay sila po ay talagang nananabig din na magkaroon po ng pisikal na pagkikita-kita o yung tinatawag na physical worship gathering. Dahil po nililimitahan po kami ng COVID-19 hanggang sa mga panahon ito. Pero nawa po, gamitin po ninyo yung pong mga gadget namin, yung technology, para kami po ay makapanambahan at maabot po namin yung aming mga kapatiran at sa pamagitan po ng ganitong klaseng mga pamamaraan. Salamat po, Uban ng Espiritu, samahan niyo kami sa aming pakikinig ng salita o Diyos at masamba ka namin talaga sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng ating teksto ngayong umaga. Sige po, yan po yung ating tema sa panahon ng kagipitan. At tamang-tama po yung ating mga testimonya at yung karanasan ng ating buhay.
Si Propeta Elias ay lingkod ng Diyos na sinugo ng Diyos kay Haring Ahab, kay King Ahab. Sa pagsugo o sa pagpapadala ng Diyos kay Ahab sa palasyo, ay meron siyang seryosong babala o seryosong mensahe. Okay? So, pumunta siya doon kay Ahab para bigyan ng matinding warning, at yung warning ay magkakaroon ng tagtuyot. At yung tagtuyot na yun ay hindi lamang isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, kundi may higit 3 taon na tagtuyot. At yung bunga ng tagtuyot, yung drought, ay siyempre, ay kung meron mang ilog o batis, pagka 3 years o more than 3 years o almost 3 years na tagtuyot, kaano man kalakas yung tubig, unti-unti ay matutuyo. At nangyari nga sa kwento natin, yung tagtuyot ay nangyari sa panahon na yun at natuyo ang batis. Hindi lamang batis o ilog ang naapektuhan, pati po yung pananim. Kaya nga drought Yung drought ay hindi lamang yung batis, maging yung mga pananim. So kung meron bukid, mga palayan o anumang mga tanim, apektado po. Hindi lamang po apektado yung batis, pananim, kabukilan, maging yung mga hayop, siyempre, apektado din. Diba? Siyempre, kung may mga halagang hayop ng mga panahon na yun, baka, walang may papakain na sariwang damo. So, mga chain reaction yan. So, batis, kabukilan, mga hayop, hindi lamang sila, maging yung mga tao. So, meron pong tinatawag na taggutom na rin, famine. Kaya nga. So, maraming epekto ng tinatawag na drought. At yun po yung seryosong mensahe para kay King Ahab. Bakit? Sino ba si King Ahab? Si King Ahab. Tingnan po natin yung chapter 16. Medyo at sa konti. Chapter 16 verses 29 to 34. Si Haring Ahab ng Israel. Sa verse 29, nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong 38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nanirahan at nanghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya, ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Sabihin, si Ahab, yung mga nauna pang hari kay Ahab, nahigitan pa ni Ahab yung kasamaang ginawa ng mga hari. So, mga evil king, mga nauna pang hari, pero higit na evil na hari si Ahab. 22 years. Tuloy po tayo. Hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinanggit si King Jeroboam, ibig sabihin si King Jeroboam, pasamang hari. Tapos sabi dito, hindi pa nasiyahan si Ahab. Hinigitan niya pa si Jeroboam. Masama na si Jeroboam, pero mas masama si King Ahab. Tuloy po tayo. Hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy yung ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezabel na anak ni Etbaal o Etbaal, hari ng Sidon. At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Sino naman to si Jezabel? Si Jezabel ay anak ni Betbaal. Sino itong Betbaal? Siya yung hari ng Sidon. At doon sa Sidon, meron pong tinatawag na Baal. Yung Baal ito yung mga gods of Sidon. Mga Diyos-Diyosan. Ang tawag ng mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ni Haring Etbaal ay Baal. Mga Diyos-Diyosan. At si Etbaal ay merong anak na Jezabel. At si Jezabel ay pinakasalan ni Baal o ni King Ahab. So nakita nyo, si King Ahab,
mas masama kaysa sa mga naunang mga hari at hindi pa siya nasiyahan, nilagpasan niya pa yung kasamaan ni Jeroboam. Sa paano paraan? Pinakasalan si Jezabel na anak ni Haring Etbaal. Na Etbaal ay na nakatira sa Sidon kung saan may mga Diyos-Diyosan. And later on, makikipaglaban si Elias laban sa mga Diyos-Diyosan ni Etbaal o yung ng mga Baal. Okay? So yun po yung background ng seryosong mensahe na binanggit dito. Okay, tuloy po tayo sa 32. Pinakasalan sa 31. Pagdating sa 32, nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Okay? Yung Samaria ay part na ito ng Israel, no? Sa Israel, ang Diyos ay si Yahweh. Dinala ni King Ahab yung Diyos-Diyosan sa Samaria o sa sakop ng Israel. Ano pa ba? Nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon. Ang ginawa niyang ribulto ay ni Asera. Ang ginawa niyang ribulto ni Asera, ang mga pagkakasalan ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring na una sa kanya. Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel ang na taga Bethel ang lungsod ng Jericho. Yung Jericho na lungsod ng Jericho ay pinagbabawal na itong ipagtayo ng Diyos. Kasi yung Jericho, ito rin yung kasamaan. Ito rin yung mga lugar ng pananakop ng panahon ni Joshua ito. Anyway, maraming mga bawal na hindi dapat gawin sa panahon ni King Ahab ang lungsod ng Jericho. Ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ipinuwis. So pati yung anak may buhay. So, at nang itayo ang pintuan, buhay naman ang kanyang busong si Segub ang naging kabayaran. Sa ganun, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Josue na anak niya. Ito po, sinasabi kanina tungkol kay Josue. Yung Jericho ay hindi na dapat itayo kasi nalupig na Naalala niyo yung pag-ikot ng 7 times. Sinabi na huwag na itayo. Dito, sa panahon ni King Ahab, hindi pa tayo at meron pang buhay ng mga batang ginamit bilang pag-alay. So, yung pagsugo ng Diyos kay Elijah, kay King Ahab, na magpapadala ng drought o ng tagsuyod, hindi uulan sa loob ng 3 taon hanggat hindi sinasabi ni Elijah. So, matinding babala ito para King Ahab. Bakit? Kasi si King Ahab ay Israelites At dapat pamunuan ng bayan ng Diyos sa pamumunan ng mga hari, yung kanyang bayan, na makatarungan, hindi piniiran yung justice o injustice, at dapat pairalin yung tamang pagsamba. So pagdating sa relihiyon, may maling relihiyon na piniiran sa kapanahonan ni King Ahab. So merong mga political din na aspeto na panggigipit. Actually, si Ahab at saka si Jezabel galit kay Elias. So merong may political aspect, merong economic aspect, at merong religious aspect, o merong krisis sa politika, sa ekonomiya, sa religion, o sa spiritual. Kaya sa panahon ng kagipitan, mapanganib si King Ahab at si Reyna Jezabel. At lalong mapanganib sa buhay ni Elias na pumunta sa palasyo at bigyan ng babala. Pero dito, wala namang masyadong reaction si Ahab, no? Si Ahab. Sa verse 1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay
na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahabog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Walang binanggit dito ng reaksyon. Kasi sa verse 2, verse 3, wala tayong makikita. Nagalit ba, nainis ba, nayarot ba, nagmura ba? Walang binanggit na reaksyon si Ahab. Pero sa mga susunod na mga chapter, makikita natin yung matinding reaksyon ni King Ahab at ni Jezebel. Talagang hinanting ng gusto si Elias. At si Jezebel naman, nagdeklara siya ng salita, pag hindi ko yan napatay, ewan ko na lang, parang gano'n. Pinaparaphrase ko na lang. Pero siyempre sa chapter 18, mas makikita natin yung galit ni Jezebel. Yung galit ni Ahab laban kay Propeta Elias. So yun po yung background kung bakit po merong tagtuyot sa gitna ng kagipitan, ano ang pwedeng gawin Elias at ng mga lalo na din yung babae sa kapanahunan ni Elias. Sige po, papatuloy po tayo. So, ang utos ng Diyos ay sa verse 2, pagkatapos sinabi kay Elias, umalis ka rito, magtago sa batis, o pumunta ka sa batis ng Kari. Sila may inom mo ang batis at may inutusan akong uwak na maghahatid sa'yo ng pagkain. Okay? So yun nga, no? So pagkasabi ng seryosong warning, seryosong mensahe, pumunta na siya sa batis. Okay? At bahala na si Ahab kung magre-repent siya. Gusto ng Diyos na mag-repent si Ahab. Kaya nga pinadala si Elias. Pero hindi po nangyari po yun. At bakit siya pinapunta si Elias sa batis ng Kari? Kasi sigurado nga hahantingin na nga siya, ipapapatay. At later on, ganun nga nangyari. So, ganun na nga po, yung batis, habang hindi pa natutuyo, yun muna yung pinaka-mineral water niya. Okay? At yung mga uwak, maraming papel ng uwak kay Elias. Kasi ito yung taga-deliver ng food. No? Kaya kung meron mang naunang lalamog o grab, nauna yung ang Diyos padala ng grab through uwak. Di ba? Special delivery. Kaya, kasi mahal din ano. Pero hindi, wala kinalaman yung grab dito. Wala pa kinalaman ng tok dito ha. Kaya, pero ganun po yung natural na paraan ng Diyos. Natural at humalang pamamaraan ng Diyos. Pumunta ka sa batis ng Kari, may inom mo yung tubig, at meron ako inutusan. No? Hindi sinabing pinulungan. Inutusan. Talagang yung ang Diyos, makapangyarihan yung himala ng Diyos. Even nature, even yung creation sumusunod. Diba sabi nga sa New Testament, sabi ni Jesus, pag hinadlangan yung mga taong magpupuri sa Diyos, yung mga bato utusan para magpuri. Diba? Kaya tama yung all creation, no? All creation can praise, no? Can declare the goodness of God. Pag ayaw ng mga tao magpuri, yung mga bato, puno, ay magpupuri sa Diyos. Okay? So, napaka-kamanga-manga. At hindi lang basta isang beses, sabi dito, sa verse 6, umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Okay? At sa batis naman siya umiinom. Okay? Umaga at hapon. Talagang napakabuti ng Diyos at naipoprovide ng Diyos sa panahon ng kagipitan, may taga-tok-tok. May taga-deliver. Napakabuti ng Panginoon. Kaya lang, sa verse 7, ngunit dumating na ang panahon na natuyo na rin ang batis. Yun. So, ang pamamaraan naman ng Diyos, sabi di sa verse 8, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo doon. Biyuda naman, pagkatapos ng mga uwak, magat hapon, hanggang sa, ibig sabihin pala, hanggat hindi natutuyo yung batis,
ay yung pagdi-deliver ng Diyos gamit ang uwak ay nagpapatuloy magdadala ng pagkain. At nung hindi na matuyo na yung batis, ay doon na natapos yung pagdi-deliver ng mga uwak. Meron namang babae, biyuda, ang inutusan naman ng Panginoon. Sige po, tuloy po tayo. Tuloy po tayo. Tingnan po natin yung next slide. Yan. Okay. Nung aktua ni Elijah yung babae na mumulot. Diba? Sabi po dito, pumunta siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, okay, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari ko bang makinom? So namumulot ng pagkain, anong dahilan? Kasi ay gagamitin pagluto. At sabi ni Elias, maaari bang makinom? Okay naman, sa babae, so kasi wala nang tubig yung batis, at marahil ay may tubig pa yung babae, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Ba? Nakiinom na. Kaya pa rin. Yun yung pagkasit si Elias. Okay. Sabi dito, pero medyo, tingnan natin yung reaction ng babae. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong Diyos, ang buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Hindi binanggit dito ng babae, wala na nga kaming chicken joint. Wala na nga mag-deliver na food dito sa amin. Makikikain ka pa, parang gano'n. Wala kaming tinapay. Ni-exaggerate lang natin. Ibig sabihin, sa panahon ito, talagang sait na, nasa kagipitan na yung babae. Namumulot sila ng panggatong ng kanilang anak. At to be exact, sabi dito, sumagot siya, mayroon kaming konting harina at ilang patak ng damis. Namumulot nga kami ng panggatong upang lutuin niyo at makain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sa part ng babae, talagang mahirap po ang mag-serve pa ng pagkain sa isang bisita. At hindi ito basta bisita, lingkod ng Diyos, prophet. By the way, yung pangalang Elijah, Yahweh is my God. Yung prophet, yung salitang Elijah. Maaari bang makiinom? Aalis na yung babae, pero may pahabol. Pwede bang samahan mo ng kaunting pagkain o ng tinapay? At ang sabi ng babae, kaya nga po ko namumulot ng panggatong parang anak ko at ako bago man lang kami mamatay, makatikim ng pagkain. Yun ay bunga ng drought, ng famine, na hindi uulan, ni hindi magkakamo. Yun yung mensahe na yun. At apektado. Tama yung kagipitan na ito. Okay? Anong reaction naman ni Elias? Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na, gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Okay? So sa bahagi nga ng babae, sa part ng babae, hindi po madaling mag-serve o magbigay ng tinapay o ng pagkain. Maring hindi naman naggagamot si babae, kaya lang, pakatingin niya ay hindi na uubra. Diba? Hindi na uubra yung pagkain na pwede niya i-serve. Kasi sapat yun para sa kanya. Pero sabi ni Elias ay, sige gawin mo yung sinabi mo, pero ipagluto mo muna ako ng tinapay. Hindi ba yung kalabisan? Sa part ni Elias, hindi ba yung kalabisan ni Elias na wala na nga, ay ipagluluto pa? Hindi ba yun parang agrabyado pa si babae, nagmamalabis itong si Propeta Elias? Ano lang yun? Tingnan lang natin, hindi ba yung pagmamalabis sa bahagi ni Elias
na walang-wala na nga ihingan pa. What if hindi nagbigay si babae dahil sa kanyang sitwasyon, walang-wala na nga siya magbibigay? Paano nga kung hindi nagbigay? Anong pwede mangyari kay babae? Ano lang yun? Tanong lang naman yun. Kung hindi nga sinunod ng babae yung utos sa kanya, kasi sabi dito, may inutusan si Yahweh na isang babae, di ba? Kaya pinapunta si Elias kasi magsiserve yung babae kay Elias. Okay? Ang tanong natin, yung ba'y kalabisan, pagmamalabis ba yun sa part ni Elias? Walang-wala na nga yung babae, hihinga niya pa. Sa babae naman, kung hindi siya sumunod, napakainin si Elias, anong pwede mangyari sa babae? Okay? Parang ganito. Di ba, sa panahon natin ngayon, Pastor, wala na nga po tayong collection, wala na nga po tayong tithes and offering. Ano pa ba? Yung ani natin, hindi tayo nakakakolekta. Pastor, paano ba yan? Parang ganun. Marami pong mga kapastoran ngayon din ay talagang hindi po nakakatanggap ng regular. Maliit na nga yung kanilang regular na monthly na wala po yun. Kahit po sa mga pasok po natin ay simula po mag-pandemya hanggang ngayon ay talagang wala pong tinatanggap. Kung may tinatanggap man ay ipinabase na kung ano yung koleksyon. Pagmamalabis ba yun sa panig ng pastor o sa lingkod ng Diyos? Bigyan muna ako ng tinapay. Parang ganun ako muna parang ganun. What if kung hindi nga sumunod naman ang babae? Alam niyo po, pag hindi sumunod ang babae, mananagot siya sa Diyos. Kasi sabi dito, inutusan siya ng Diyos. At may promise si God kay babae. Diba? Sabi dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupay ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nagpapasok na siya. So, kaya umalis si Elias sa batis ng karin kasi natuyo na at pumunta sa Sidon kasi meron siyang inutusang babae Yuda na magpapakain na mag-aaskaso kay Elias. Okay. Pangalawa, merong binanggit ang Diyos kay Elias na pangako para sa babae. Ano yung pangako ng Diyos sa babae sa verse 14? Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyong langis sa tapayan hanggang hindi sumapi ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ito yung promise. Ito yung mensahe ng Diyos kay Elias na promise sa babae. Sabi ni Elias, huwag kang mag-alala. May promise si God na ibinigay sa akin na para sa iyo. Kaya tanong natin kanina, kung hindi susunod si babae, hindi na-experience ng babae yung miracle, yung blessing. Nagets ninyo? Pag nagmatigas si babae, nakita niya yung kanya sitwasyon, walang-wala na nga ako eh. Magsisil pa ba ako? Magbibigay pa ba? Magpapakain pa kita? Hindi, kaya tanong ko kanina, hindi ba yung kalabasan sa panig ni Elias? Walang-wala na nga si babae, nangihingi pa. Wala na tayong connection eh, parang ganito. O sa panig naman ng babae, pag hindi siya sumunod, hindi niya ma-experience yung himalayang blessing. Kasi nasa kagipitan nga sila. Ibig sabihin, yung pagbibigay, yung pagsiserve ng babae kay Elias ay hindi lang para kay Elias yun, for the benefits of Elias, kundi sa benefits din ng babae. Ibig sabihin, pag hindi siya nagbigay, hindi niya inasikaso si Elias na likod ng Diyos, hindi niya ibinigay yung karapat-dapat kay Elias, walang benefits o blessing o miracle na mararanasan si babae. Yung pong ideya doon.
Kasi may promise si God na hindi mauubos ang harina sa lalagyan. Kaya pagka pinagkaitan ng blessing si Elias, hindi si Elias ang talo. Ang talo si babae. Kasi si Elias may paraan ng Diyos. Kahit pauwak, kayang utusan ng Diyos. Na-gets nyo? So kung magbibigay man si babae, hindi para kay Elias yun, kundi para sa babae yun. To flow the blessing of God. Kaya lang nakita ni babae kanyang kagipitan. Walang-wala na nga po talaga kami. Namumulad nga pa kung tinap ng panggatong para meron kami makain, bago kami mamatay. Pero sabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Sinabi sa kanya nila, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Parang sinasabi niya, sige babae, gawin mo yung dapat mong gawin, pero ipagluto muna ako kasi para dumalo yung blessing mo. Huwag kang ganyan. Huwag kang, oo nga, nasa kagipitan. Pero release the blessing. Hindi po kalabisan yun kay Elias. Sa panig ni Elias, dadaloy ang pagpapala sa pamagitan ng lingkod ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. Tuloy po tayo. Tingnan po natin yung next picture. Nangyari na po, sabi dito sa verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi na ubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina. Tingnan nyo sa panahon ng kagipitan, nandoon yung harina at langis. Importante yun, yung langis at harina. No? Sa paggawa ng pagkain, ng pagbibig. No? Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo yung langis. By the way, yung langis hindi lang naman yun pang pagkain. Pwede, ginagamit din yun pang sulo o yung gasera, yung ilaw, lampara. By the way, hindi lang naman yung langis ay pagkain, pang lampara. Pwede din po pang sa katawan. Maraming gamit po ang oil. By the way, yung oil, pagka ibinenta, lalo po mga virgin coconut oil, ang mamahal pa ng virgin coconut oil. Mga baby oil. Diba? Pero napakaraming gamit ng oil. Hindi lamang sa pangharina. At ang promise ni God, natupad, na-fulfill because of Elijah. Pero kung naging madawot at nakita ni babae yung kanyang kagipitan, ba't ako magbibigay pa? Tapos lingkod ng Diyos, propeta, pagdadamutan. Hindi po si Elias ang pagdadamutan ng babae, kundi ang Diyos ang pinagdadamutan. At hindi kawalan kay Elias yun, kundi kawalan sa babae. Kaya sa panahon ng kagipitan, magsilbi pa rin. And yung promise. Kaya lang, sa bandang uli naman, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? So, gumawa ng himala, then later, namatay naman yung anak. Hindi namatay sa gutom, walang binanggit eh. Namatay ba sa sakit? Walang binanggit. Definitely hindi sa gutom kasi nakakain sila. Hindi rin natin masabi kung sa sakit nga. Pero namatay. At pakiramdam ng babae, ng byuda, kaya namatay yung anak niya dahil may kasalanan si babae, may anak. At yung kasalanan ng babae, parang bayad yung kanyang anak, kaya namatay. Yun yung sinasabi dito. Kaya sinabi ng babae, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking makasalanan at patay ng aking anak?
Siyempre, alam natin ang istorya. Kinuha ni Elias yung bata, tinala sa taas, sa higaan, 3 beses nanalangin, dumapa, nanalangin. At sa madalas salita, nabuhay ang bata. Sabi dito ni Elias, at nanalangin, Yahweh aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata, nanalangin ng ganito, Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muling buhayin ninyo ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina at sinabi, narito ang iyong anak na buhay. Verse 24, at sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos na nagsasalita si Yahweh sa pamagitan niyo. Hindi lamang po sa pagitan ng harina at tinapay, maging buhay at kamatayan, ang Diyos ay dumaloy yung kanyang piyaya, kanyang himala. Sige po, ano po pwede natin matutunan dito? Una, sa panahon ng kagipitan, si Yahweh, ang Diyos, ay nagkakaloob. Madalas natin sinasabi, God will provide. Totoo po yun. Sa Lumang Tipan, sa panahon ni Elias, sa panahon natin ngayon, sa New Testament, God will provide. And God still providing sa panahon ng kagipitan. Hindi po pagmamalabis sa panig ni Elias yung manghingi. At karapat-dapat lang na paglikuran si Elias ng babae. At daluyan ng piyaya si Elias. Kasi ang mga lingkod ng Diyos dapat talagang pagpalain. Pinibless ang mga lingkod ng Diyos. Hindi ko po ito sinasabi dahil sa kundi sinasabi po yun ng Biblia. Pag hindi po pinagpala ang lingkod ng Diyos, hindi po kalugar sa amin. May paraan ng Diyos sa atin, sa amin. Kaya minsan yung mga patutuo po namin, totoo po yun, may ibang mga tao, ibang church na ginagamit para sa amin. Pero dapat, yung church na pinaglilingkuran din ang nagsisilbi sa lingkod ng Panginoon. Pero kung hindi man, may paraan ng Diyos na parang uwak, papadala. Kaya po yung mga na-experience namin mga pupunta sa ganito, hindi po namin kaya pumunta sa lugar na magre-relax. Hindi po namin kaya yun. Pero may mga ginagamit ng Diyos sa paraan. Pero sa panig ng babae, kung hindi niya gagawin yung utos ng Diyos na magsilbi kay Elias, magbigay, hindi kawalan kay Elias, kundi kawalan sa babae. Kasi nakikita ng babae, gipit ako eh. Pero mabuti lang hindi naging madamot si babae. Ang Diyos na si Yahweh ay nagkakaloob. Totoo, God, our God is a God of providence. Amen po ba? Amen. Ang Diyos, lagi natin narinig, God will provide, God will provide. Wala na tayong connection eh, God will provide pa rin. Kaya nga, challenge ko din sa amin, may paraan ng Diyos. Totoo, aminado tayo, umaagri tayo ng walang koneksyon, walang mga, pero God is good and great, God will provide. Ano nyo bakit? Buhay pa tayo eh. Diba? Sabi nga natin last time, yung testimony ni Betty naalala natin, kung kailan pa naman nagpandemic, nakapagpagawa pa tayo ng bubo. Totoo po yun. Kailangan tayong makita natin na ang Diyos ay talagang karapat-dapat na paglingkuran. At tingnan natin yung mga lingkod din ng Panginoon, ng pangangailangan. Ang Diyos na si Yahweh ay Diyos na nagkakaroon. Hindi po nagbabago yan. Sa buhay po ninyo, damang-damang ninyo yan. Kahit pa dumadating tayo sa kagipitan, the Lord still provide. Hindi lamang po pinansyal. Even our strength. Sabi nga po kahapon sa testimony ng Abco Pastor,
Mga pastor, kahit na po anong daming pera, walang silbi pong pera, sigad pa rin, sabi niya. Yung health, napakalaga. Kaya yung blessing ng Diyos, hindi lamang pera, kundi even the health. And God provide health for us. Oo, dumadaan tayo sa pagkalugmok, kagipitan, sakit, but God is great and good all the time. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Si Yahweh, ang Diyos na si Yahweh, ay Diyos na nagpo-provide. Sabi nga natin, God will provide. God will provide. Ang lakas. Lakas ang energy. Okay? Sige po. Pangalawa, ano man tulong natin dito? Ang Diyos na si Yahweh ay Diyos na nagmamalasakit. Okay? Unang pagmamalasakit ng Diyos sa bansang Israel. Kaya niya pinapunta si Elias. Ayaw ng Diyos na si King Ahab ay tuluyan talagang masama na si Elias. Kaya lang, para pa rin maligtas ang bansang Israel, pinapunta niya si Elias. Bigyan ng seryosong warning. So, ang pagmamalasakit ng Diyos ay sa buong Israel, sa buong bansa. Alam niyo ba, bakit ang Pilipinas, tayo, ang mundo, bakit ka tayo meron ganitong klase ng laban? May tinuturo ang Diyos sa atin eh. Ang bansang Pilipinas ay sana talagang maglingkod sa tunay na Diyos at hindi sa Diyos-Diyosan. Isa hindi natin na aming mga Pilipino, na mga Pilipino talaga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ay hindi naman namin sinasambayan eh. Nandiyan lang yan. Diba? Pero binubuhat natin, binubuhat ng mga Pilipino, inaalayan, niluluhuran. Hindi ba worship yun? Ang tawag po doon ay veneration. Baka makarating itong ating ano. Pero yun po, ang tawag po nila doon hindi worship, kundi venerate. Yung word ng worship, synonyms ng venerate, veneration. Venerasyon. Iyan, venerasyon. Yung pagluluhod, hindi po worship yun. Yung paghahalik sa statue, hindi po worship yun. Yun ay venerate. Ibig sabihin, pagkala. Yung may picture ka na hindi po venerate, lalagyan mo sa pagitan. Hindi po worship yun, venerate. Ano daw yun? Respect po yun. Kaya na pong musika doon. Pero, nagmamalasakit ang Diyos sa bansang Pilipinas, nagmamalasakit ang Diyos sa lingkod ng Diyos, nagmamalasakit ang Diyos kahit hindi lingkod ng Diyos sa mga tao tulad ng babaeng Yuda, sa mga ordinaryo. Ang Diyos ay mayaman sa pagmamalasakit. Pero kung si Ahab ay magmamatigas, tulad ng sa istorya, nagmatigas si Ahab eh. Pero ang Diyos ay nagmamalasakit. May paraan siya para i-provide yung pangangailangan. Kaya ba, di ba kayo nagtataka, di ba? Yung mga testimony nyo sa mga nakarapan nun, may ginagamit ang Diyos. Di ba? Yung salita may ginagamit po ibang ang Diyos. Yun yun eh, parang bang iwak yun na sa ano yun. Yung buong taon na hindi tayo nagkasakit, blessing. Nagmamalasakit ang Diyos sa bansa, sa pamilya, sa individual. Pangatlo at panguli, ang Diyos na si Yahweh ay karapat-dapat pagtiwalaan. Kanina po kang bibig kanina sa testimony, pagtiwalaan. In times of crisis, God deserves to put our trust on Him. Karapat-dapat siyang pagtiwalaan. Totoo naman po yun. Wala pong question po yun. Talagang yun na po yun. Hindi lamang po sa panahon ng babae ni Elias, sa panahon po natin ngayon, karapat-dapat siyang pagtiwalaan. At yun po yung napakagandang karanasan ni Elias sa ating babae. Siguro kung si babae nagdamot, tinignan niya yung kanyang kakulangan, kagipitan, definitely walang blessing, walang miracle na dadaloy sa babae. Pero si Elias, mabubuhay siya kasi bubuhay siya ng Diyos. Nagawa ng utusan yung uwak eh. Ibig sabihin, kaya pala si babae, kaya siya pinagpala kasi
Una, may pangako ang Diyos. Pangalawa, sumunod sa utos ng Diyos. Inasikaso niya si Elias, hindi ko naman. At sabi sa dito, hindi naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo yung langis sa sidlan tulad na sinabi ni Yahweh sa pamagitan niya. Sige po, pangulit. Pasahin po natin ito pangulit. Sige po, sa iba't ibang sitwasyon at kagipitan ng ating mga buhay, ang ating Diyos ay nagkakaloob ng ating mga pangailangan, mayaman sa pagbabalsakit at karapat dapat siyang pagkulan. Kahit sa panahon ng kagipitan, paglingkuran ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Ito po'y salita mo na karapat-dapat na pinalangin at bigyan ng paggalang at talagang sundin namin, Panginoon. At sa iyo ang mataas na pagsamba, O Diyos. Dati ito'y aming inaalay, pinasasalamatan, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y magpapatuloy sa ating gawain at tuwing unang linggo ng buwan ay lagi po natin inaalala ang kabutihan ng Diyos at talagang yung katapatan niya, pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ng pag-alay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maaari bang mahiram yung ating alcohol? Sige po, habang tayo po nagkakaroon ng pagbulay-bulay at pagpapaalala, sige po, bago po tayo kumuha ng mga elemento, dapat po muna tayo sa ating alcohol. Tapos gawin po natin ito ng paggalang at kaisa. Sige po, tayo po lumulog sa ganitong gawain. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabi siya'y pagkalulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraparaso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos magapunan, tumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng pinagtitipay ng aking dugo. Gawin iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat may kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Tayo po'y magkaroon ng pananahimik. Aming Ama, aming Diyos, kami po talaga ay tumutulong sa inyo na may pagpakbaba. Alam po namin na kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo. Maraming beses na pagkakataon sa buhay namin na nagda-doubt kami at nagtitiwala kami sa aming mga sarili. Maraming beses pagkakataon sa buhay namin salit na makita namin ang iyong kabutihan at kapangyarihan, pero nakikita namin yung aming kagipitan, ang aming sitwasyon, yung aming kakulangan. O hindi kaya minsan ay nakikita namin yung aming sariling mga resources o kagalingan salit na dumepende sa inyo. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami pwedeng mabuhay nang wala ka. Sa totoo lang, hindi kami pwedeng magtagumpay sa ganang amin lamang. Sa totoo lang, aming Panginoong Yesus, kung kami iwalay sa inyo, wala po kami magagawa. Kaya patawarin po niyo kami, linisin. Dahil alam po namin na kami po ay nagkakasala sa inyo, Diyos. At bago po kami makibahagi sa pagkain at pag-inom ng mga simpulong ito,
linisin po ninyo kami, O Diyos. Patawarin po ninyo kami, O Diyos, sa aming mga pag-aalilangan, sa aming mga kawalan ng pagtitiwala sa inyo at di pagsunod sa inyong mga salita. Nawa, hindi po ninyo kami makatulad, kundi pagpalaan kami. Pagkat kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa inyo at humingi ng tawad. Linisin niyo po ang aming kaisipan at puso at ang aming pagkatao upang sa ganun ay maging karapat dapat po kami. Maraming salamat po. Inaalala po namin, Panginoong Yesus, ang iyong mayamang pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. Hindi man namin nasaksiyan ng literal, pero sinasabi ng iyong salita. At nananalig kami na ikaw nga, Panginoong Yesus, ay talagang nag-alay ng iyong buhay, alang-alang sa aming mga kasalanan. At maraming salamat po. Tinatamasa po namin ngayon ang iyong kapatawaran at ang iyong pag-ibig. Sa pamagitan po ng mga simbolong ito, ay puno po kami ng kagalakan, Banal na Espiritu. Salamat po at ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po mga kapatid, isa-isa po tayo. Mag-alcohol po muna tayo. Tayo po ay sabay-sabay na kakain inom sa mga inom. Habang ginagawa natin ito, tuloy tayo magbulay-bugay sa ating pagkukuha sa presensya ng Panginoon. sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus ay lumampot ng tinapay
nagpasalamat at pinagpinapalasyon yun at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, salamat sa napakayamang kaputihan ng Diyos atin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, pinarapan niya tayo. Nawa sa pamagitan ng ating tinapin nito, patuloy tayo magbuhay sa kanyang kalooban. Pagpalain niya tayo at maging pagpapalan sa iba. Atin po itong gawin. Matapos magapunan, tumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, salamat sa kanyang mayamang kabutihan sa atin. Sa kabila ng ating pagkukulang, binarapat niya tayo para tayo pagpalain at maging pagpapala sa iba. Atin po itong inumin. Tayo ba'y manalangin? Minsan pa, aming Diyos, papasalamat kami sa iyong mayamang habag sa amin. Patuloy niyo po kaming pasikyain, palakasin, pagtibayin, upang sama-sama namin harapin ang laban ng buhay nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang kabuuan ng pamilyang ng Freedom Park Baptist Church na manatiling tapat sa panahon ng kagipitan. Sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y makakunan. Patuloy po tayo sa ating gawain. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Yan, dito po sa Malakias chapter 3 verse 8 hanggang 10. Ganito po yung sinasabi. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at sa handog. Sinusumpa ko kayo lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala ng Diyos. Tumayo po tayo para manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya at yung pagkakaloob, Panginoon, ay malaking pagpapala, Panginoon, sa gawain at sa ministeryo, Panginoon, ng gawain ng simbahan. Nawa, pagpalain niyo po yung mga magkakaloob at patuloy na kayo po ang mag-bless, Panginoon, ng mga taong magkakaloob sa ngayon. Salamat po sa inyo po ang pagkulang pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magkaloob para sa gawain ng Panginoon.
para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat Panginoon muli sa pagkakalob na ito at nawa dalangin ko po Panginoon itong mga natanggap po namin kaloob magamit Panginoon sa ministeryo at sa gawain Panginoon. Nawa dalangin ko rin po ang mga nagkaloob ay patuloy na po Panginoon. Bigyan sila ng maayos na kalusugan at pagpalain niyo po Panginoon kung ano man yung tinatangkilik Panginoon na negosyo, nagpumula at trabaho Panginoon na patuloy niyo po silang mga. Salamat po ng maraming sa tayong pangalan nila mo Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Yan, dako naman po tayo sa ating announcement. Ang announcement po natin ay nagpapatuloy pa rin yung ating prayer meeting ay Wednesday. Siguro halos karamihan naman sa atin siguro council. Siguro familiar na siguro sa ating mga announcement. So siguro nagpapatuloy naman. Welcome kay pangalan niya ng Ryan. Welcome kay Ryan nakasama natin ngayon. So ngayon naman po, closing prayer na tayo. Tinatawagan ko na si Pastor para sa ating closing prayer. Gawin natin ang pagpapala ng Diyos sa atin. Purihin ka o Diyos, takilain ng pangalan, sabayin ka sa Espiritu katotohanan, dapat kang tumanggap ng taas at samba ng paglunan, karangalan sa kanyang buhay. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa mga kapatid na nandito. Palain po ang mga kapatid na nasa kanilang tahanan. Patuloy niyo po kami samahan ng Diyos sa aming lakbayin. Upang sa ganun, patuloy na kayo ay maluwalhati, makita ng maraming tao na ang Kristo na meron kami ay buhay na Diyos at Panginoon. Karapat-dapat na pagmimula. Salamat po ng marami. Ang Diyos ng kapayapaan at siyang muling bumuhay sa ating Panginoon Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa pinagbigo na nagpatibay sa walang nagtipan. Naway pagkaloob niya sa inyong lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban at sa pamagitan niya si Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Buo ang buo pagpapala sa iyong paglalakbay, maghiwalay